channel 'no. 'Pag gusto niyong balikan, makikita niyo dun yung mga mukha niyo na nakasali kayo dito sa ating Zoom. Okay, so 'yan. So we have already 19 participants here, kasama na po ako. Okay, so let's start. Ang gusto natin sa opportunity is hindi na kailangang pag-aralan. Maraming tao na sumasali or nagda-dive in sa mga opportunity na hindi na rin kailangang pag-aralan kasi nga busy na ako, wala akong time diyan, hindi ko na maaatupag 'yan or hindi ko na mahaharap 'yan dahil marami akong ginagawa. So, kadalasan ang hinahanap natin minsan, ang nahahanap talaga natin is yung mga opportunity na hindi na kailangang pag-aralan, okey? Pangalawa, doble agad ang kita. So, kumbaga, most of the people na naghahanap ng opportunity, lalo na 'no, yung tinatawag natin na mga double your money is a red flag 'no, okey? Kasi nga minsan dahil nga sa gusto na nating talagang kumita, nandun na yung greed natin, ang gusto na lang natin yung mga investment na double your money. Pangatlo, sobrang taas ng interest, gusto rin natin yun, 'di ba? Yung sobra agad yung taas ng interest ng pera natin, may maglagay ka lang ng mga 500, sabihin natin, ₱1,000 magiging 3,000, mga gano'n ba, 'di ba? Gustong-gusto natin 'yan. Pang-apat, mabilisang kitaan, ayun 'no, yung mga kinabukasan agad yaman kaagad, 'di ba? Yung paglagay mo pa lang ng pera mo bigla ka agad naging milyonaryo, yung mga gusto natin, 'di ba? So, one time, big time investment 'no? So, yung kumbaga isang beses lang tayo naglagay na tayo ng pera natin and then pagkagising natin, boom, milyonaryo na tayo kaagad. Yan ang mga gustong-gusto natin. Diyan tayo minsan naho-hook, diyan tayo minsan nai-scam, okey? So, I hope po hindi ito ang hinahanap natin ano. Ang hinahanap natin is legit, stable, at the same time, lifetime at long-term income na mapo-provide sa atin nung opportunity na yun, okey? So, karamihan kasi sa atin ngayon lalo na kapag inofera ng mga ganitong klaseng mga, nakikita natin na mabilis ang kitaan, 'di ba, gina-grab kaagad natin, eh. 'No, minsan ang dahilan pa, okey lang 'yan kasi baka kikita, eh, 'di ba? So, sa kakamadali natin, sa kakahangad natin na gusto nating kumita agad, 'di ba? Dun pa tayo tumatagal, bumabagal, minsan nawawalan na rin tayo ng pag-asa at minsan pagka nagiging biktima na tayo ng mga ganitong scams, is nilalahat na rin natin yung mga opportunity na na-offer sa atin. Nilalahat na rin natin na gine-generalize na natin na lahat ng i-offer sa atin ay puro na scam. Dahil nga meron ka naging experience. So hindi natin masisisi yung mga taong merong mga experience na na-scam sila kasi nga dahil tinanggap din natin dahil gusto nga natin yung mga ganitong klaseng kitaan. Which is yun po ang di-discuss natin ngayon. Alright, so let's continue. Ano ba yung mga pinagkakakitaan ng tao? Okay? So ito yung evolution nung way paano kumita ang tao. So nung mga unang panahon, siguro mga 1920s, 1930s 'no, ang mga pinagkakakitaan ng tao, number one diyan is agriculture, farming, 'di ba? Yung mga magulang natin or kaya yung mga lolo, mga ninuno natin before, ang unang pinagkakakitaan talaga nila is farming. Ibig sabihin, yung tanim ka ng mga prutas, gulay, palay, gano'n, 'no? Do'n tayo nag-e-earn ng pera, yung ating mga, ninuno, 'no, yung ating mga lolo't lola, yun yung ginagawa nila before. Para magkaroon sila ng kita, kailangan nilang magtanim. Okey, so yun po yung first era, 'no? Pangalawang era po yung tinatawag nating industrial age. Ngayon may mga tao, mga kapitalista, nagtayo ng mga factories. Itong mga factories paggawaan ng mga bakal, plastics, 'di ba? So nauso na ngayon yung mga factories kaya karamihan sa mga probinsya ngayon, yung mga dating sakahan ginawa ng mga factory, yung, ginawa ng talagang mga factory na ngayon. Kaya mapapansin mo sa mga bandang Laguna, mga bandang mga probinsya na, makikita mo dun ang daming mga factories na mga tinatayo, tama ba? Kasi nga hindi na ngayon ang naging second generation or era na ng kitaan
is hindi na agriculture. Kasi nga nung agriculture, siyempre kailangan mo mag-spend ng maraming time, magbabad ka sa araw, magtanim ka diyan, 'di ba? Tapos dadaanan pa ng bagyo. So yung kita mo hindi gano'n ka-stable. So yung iba nagshi-shift na do'n sa tinatawag nating industrial age. Kumbaga pumapasok na rin sila sa mga factories kasi nga 9 to 5 lang ang trabaho mo do'n and then kikita ka na, may mga benefits ka pa. So hindi ka pa masyadong nasa arawan. Okay? So next po is information age. Dito na yung tinatawag natin na, "Anak, mag-aral kang mabuti para 'pag ikaw ay nakapagtapos, okay, makakahanap ka ng magandang trabaho." Okay, so yun yung, bilin sa atin ng ating mga magulang, ng ating mga ninuno. Okay, so yun po yung nasa information age na tayo. So, para hindi tayo daw mahirapan, kailangan mag-aral tayong mabuti, 'no? Para 'pag nakapagtapos tayo, may magandang trabaho tayo. So yun po yun, yung third generation. Fourth generation po is yung tinatawag nating conceptual age. Ang conceptual age po, ito na po yung mga panahon ng mga creators, inventors. Okay, nakapag-imbento ng Facebook, nakapag-imbento ng, mga gadgets, smartphones, o kung ano-ano pang mga ginagamit natin ngayon. Okay, ito na yung panahon ng conceptual age. So dito na ngayon may mga maraming yumayaman because of they invented something or meron silang mga na-discover, 'no, within internet, 'no? Yun po yung creator's age. Alright, ngayon naman meron namang tinatawag na digital age. Okay, so ano na natin 'to, nakita na natin 'to, digital age. We are living on the digital age ngayon. Kaya pansin niyo ngayon mas marami ng kumikita through internet. Kasi nga, dati, yung internet is more about information lang, di ba? Kung gusto mong maghanap ng search sa assignment mo o kung mayroon kang gustong malaman, pwede mo nang hanapin through internet, di ba? So marami nang naging gamit yung internet. But those times, nung panahon ng nauso pa lang yung unang internet, yung tinatawag nating Web 1, wala pang masyadong kumikita sa internet. Okay, hindi tulad ngayon dahil naging digital age na, marami ng naging vlogger, streamers, mga kumikita sa internet through e-commerce, dropshipping, o kung ano-ano mang mga business na ginagawa na through internet. 'Di ba dati, kung magtitinda ka kailangan maglagay ka ng puwesto, magrerenta ka ng mga puwesto, ngayon hindi mo na kailangan 'yun. Because of internet, mas na-boost ngayon yung mga businesses. Okay? Pino-post sa social media, Facebook, TikTok o kung saan-saan man na hindi na nila kailangan magrenta ng napakamahal na mga spaces for them to earn or mai-market lang yung kanilang products and services. So yun po yung digital age. So maraming yumaman diyan, nakita niyo na 'yan 'no, sa internet 'no. Ngayon makikita niyo maraming mga, 'di ba, sikat na sikat si Kangkong Chips, 'di ba? 17 ilang taon ba 'yon, 'di ba? Yumaman siya, na-discover siya, bakit siya yumaman? Because naging viral yung kanyang Kangkong Chips, 'di ba? Through internet, digital age, tama? So kumbaga, eto na yung evolution. Nakikita na natin ngayon paano nag-evolve yung mga pinagkakakitaan ng tao. So, bakit natin sinasabi yun? Bakit natin pinag-uusapan? Ano ang point natin dun? Okay? Ano ang point natin? Bakit natin tinatopic 'to? Para malaman natin kung nasaan na ba tayo ngayon, okay? Like, kung ako, 'di ba, saan na ba ako ngayon? Nasaan ba yung ginagawa ko ngayon? So, malalaman natin kung paano tayo mag-a-adjust. Kaya pala medyo hindi ako nakaka-earn ng medyo malaki because nasa third generation pa ako nung pinagkakitaan ng pera. So, I have to adapt to the innovation. Okay? So, right now kasi, 'yan, naging parte na ng buhay natin yung social medias, mga platform, application, naging parte na 'yan. 'Pag tinanggal mo nga 'yan ng Facebook na 'yan, Gmail, 'di ba? Kailangan Gmail, sa trabaho kailangan mong Gmail, 'di ba? 'Pag wala kang email, 'di ba? Paano ka makakapasok ng trabaho kasi dun lahat isinesend, 'di ba? Okay? So, part na ng buhay natin 'tong mga platforms na 'to. So, bakit natin pinag-uusapan? Because we are already, ah stepping out of digital age kasi nagkaroon na tayo ng tinatawag na robotic age ngayon. So makikita na natin 'yan 'no. Ngayon ang robotic age, paunti-unti na nating naa-adapt, okey? So ang robotic age is
like those nakikita natin na 'to is katulad nito, merong mga robotic assistants, robotic cooks, robotic vehicles, robotic deliveries. Ibig sabihin itong mga 'to kumbaga, ah, using automated na yung ginagamit na natin. Like for example, yung Alexa, 'di ba? Kayang magbukas, magpatay ng ilaw, i-program mo lang siya. So kaya niya ng automate yung mga ginagawa natin. Kumbaga, meron ngang tinatawag na smart home because of this kind of innovation, no? Robotic cook, 'di ba? So wala nang involved na tao. Okay? So may mga restaurants na ngayon sa Japan, dito sa Pilipinas na ginagamit na po yung robotic cooks. Meron na ring mga autonomous vehicles na sarili na rin nila at sila nagda-drive. Meron na mga robotic delivery sa ibang bansa, no? Sa atin pa wala pa masyado. Okay? So, meron na rin sa mga cellphones natin, meron na pong mga AI o artificial intelligence na kung saan pwede nating i-program para ma-automate yung mga ginagawa natin. Okay? So, bakit natin pinag-uusapan 'to? Kasi related siya sa topic natin mamaya, sa opportunity natin, 'no? Para lang maintindihan niyo kung nasaan na tayo ngayon. Okay. So, pansin niyo dito, sabi nga ni Tesla, planong mag-mass produce ng humanoid robots. Ang humanoid robots ay katulad ng yaya, hardinero, caregiver, at mga factory workers. Siyempre mas pipiliin ng mga businessman yung mga robots kasi nga unang-una hindi naman nagrereklamo, walang pahinga, 'di ba? Less maintenance, less cost, okay? Di katulad sa tao, marami kang babayaran, di marami silang gastos, 'di ba? So itong mga robots kayang magtrabaho 24 hours, 24/7. Okay? So, ang mangyayari niyan, nagkakaroon ng pansin niyo, nagkakaroon ng kumokonti na ngayon yung mga kumbaga mas kung nagagawa na ng robot itong trabaho na 'to, nale-lessen na po yung mga empleyado. Okay, like katulad ng banking and finance, kung nag-aral ka, nagtapos ka ng 4 years diyan, ang magiging trabaho mo is bank teller or cashier, 'di ba? Ngayon, sa panahon natin meron ng InstaPay o PesoNet, 'di ba? Hindi mo na kailangan pumunta pa ng bangko para lang mag-deposit, mag-transfer ng pera sa taong gusto mong, pagdepositan ng pera. Okay? Kasi meron ng mga InstaPay at PesoNet. Next is, let's say ngayon ang trabaho mo or ang inaral mo is journalism, ang magiging trabaho mo most probably is host and anchor sa TV network. Pero right now, meron ng YouTube. Ang YouTube puwede ka na diyang maging host or TV anchor kahit di ka naman nag-aral ng journalism, tama ba? Okay. Next is HRM, 'di ba? Kung nakapagtapos ka ng HRM, ang magiging trabaho mo sa food industry siyempre, sa mga hotels. Pero ngayon po, meron na pong tinatawag na mga Grab and Food Panda sa food industry. So mas parang naging convenient na tuloy na hindi na kailangan natin pumunta ng mga restaurants or, fast foods para lang makakain tayo ng gusto natin, 'di ba? So, pindutin mo lang dun sa Grab or Foodpanda mo, di-deliver na sa'yo within a minute, 'di ba? Napakabilis, napaka-convenient. So, hindi mo na kailangang maligo pa, 'di ba, mag-spend pa ng time, magbiyahe, 'di ba? Hindi na, 'no? So, kakatok na lang sa bahay mo, 'di ba? So, AB Mascom, natapos mo for example, ang trabaho mo customer service, 'di ba? Right now, meron pong mga AI na sumasagot po ng mga concerns ang mga customers or clients. Okay? So, yun po yung mga innovation na ngayon. Next, so nagkaroon tayo ng tinatawag na ah, innovation doon sa internet, 'no? Yung mga dati na mga tao nung nagkaroon ng pandemic, yung mga tao before na ayaw magbenta-benta, okay? Napipilitan na po magbenta-benta because of pandemic kasi wala na silang trabaho or na-layoff sila 'no, sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ngayon ang naging source of income nila is magtinda sa online, kasi nga hindi makalabas ang tao. So ang only source is magtinda sa online. Okay, katulad ng mga nagla-live 'no, online selling, 'di ba, live selling. 'Yan po yung unang mga kumita sa online 'no, marami pong kumita diyan. Pero siyempre kung mag-i-start ka ngayon or kung bibili ka naman sa online ngayon, 'di ba?
So, hindi natin nakikita physically yung product. Minsan inaantay natin dumating, minsan kung kailan ka pang wala tsaka pa darating 'no. Chances of mishandling, minsan pagka-deliver sa'yo is nababasag or may sira, 'di ba? So, yun lang po yung mga disadvantage, okay. So, kung mag-i-start ka mag-business ng online, let's say magbenta ka online, ang kumbaga masasabi nating kalaban mo rito or, disadvantage is too much competition, okey? Marami na kasing mga nag-o-online sellers. Kumbaga para kang namimingwit na kumbaga kung gusto mong makahuli ng isda, pero ang daming namimingwit kasama mo, mahihirapan ka na makahuli ng isda kasi ang dami na pong namimingwit, eh. Magtinda ka ng sapatos, may nagtitinda na rin ng sapatos, magtinda ka ng pagkain. Kumbaga yung product mo or services na puwede mong i-offer is marami na ring nag-o-offer ng gano'n, okey? So, sa business ang tawag po dun is red ocean or red market, okey? Kapag in-offer mo naman sa mga kaibigan mo, kakilala mo, minsan nagiging sin zone na lang. Offer mo, akala mo, ah, sila yung susuporta sa'yo, 'di ba? Normal kasi 'yan, eh, kapag nag-umpisa ka na magnegosyo. Nung nagtatrabaho ka pa, hindi ka pa nag-uumpisa magnegosyo, marami kang kaibigan. Pero sabi nga nila kung gusto mong malaman yung kaibigan mo, mag-start ka mag-business. Ayun, 'no? So, dun mo malalaman kung sinong susuporta sa'yo. Okey? So, ganyan minsan na nangyayari sa mga nag-start ng business 'no. Minsan nasi-sinzone ng mga kakilala, kaibigan, kamag-anak. That is the reality, okey? Next is, ang isa sa mga, pinakamagandang business ngayon na puwedeng nating gawin is yung tinatawag nating trading, okey? Trading po ang puwede nating gawin kasi marami tayong nakita na mga tao na nag-earn talaga sa trading. So, ang trading po kasi bakit isa sa pinakamagandang paraan para kumita tayo is magagawa kasi natin siya kahit nasa bahay tayo, okey? Hindi rin siya affected ng lockdown o kaya pandemic or economic recession kasi nga we are only trading 'no, nasa bahay lang tayo at ang market po kahit may recession tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy yung business, okey, sa trading, okey? So next diyan, kung gusto mong mag-aral nga ng trading, maging professional trader talaga, maging expert talaga sa trading, kailangan mag-enroll ka sa mga courses or mga seminars, 'di ba? Attend ka dun. So magbabayad ka siyempre, meron niyang bayad, 'di ba? Magkano po ang ano niyan, ang tuition fee? 'Di ba sabi nga rito nasa 1,500 'no, parang ano lang 'yun, promo. So, kadalasan ang mga presyo niyan mga nasa 100,000 plus. So, wala ka pang ini-invest dun. Kumbaga, learning pa lang yun. Learning pa lang, pero nagbabayad ka na. Okay. So, ganun talaga. Kailangan mong gusto mong matuto, eh, gusto mong kumita ng malaki, you have to sacrifice something, okay. Yan. So, tatlo po ang klase ng trading. Unang-una po yung forex. Ang forex po, ah, advance siya. Kung gusto mong pumasok sa forex, kailangang aralin mo talaga siya, okay. So, kasi ang forex meron niyang tinatawag na stop loss o na magagawa mo, okey? Ang stop loss po 'pag sinabing stop loss, let's say, nalo-loss ka na, puwede mo na siyang i-cut. Let's say nag-loss ka ng 10%, so ika-cut mo na 'yon. Ibig sabihin talo mo na yung 10%, okey? So, kung makakailang 10% ka natalo, so talo rin 'yun 'no? Baka 10% ka, 100% 'yun, ubos na yung pera mo, 'di ba? Kasi ang forex napaka-advance po na trading po 'yan, kasi hindi lang naman ikaw yung nagte-trade, eh. Kaya akala ng iba 'pag pumasok ka sa trading gano'n kadali. Isipin po natin kung sino po yung mga tao na nagte-trade doon sa market. May mga professional do'n, may mga AI do'n, okey, may mga expert na traders doon. Ano ang edge mo kung ikaw ay first timer? Para kang nakipaglabang kay Tyson 'no, kunyari gusto mong mag-boxing, first time mo ba-boxing pero ang kalaban mo si Tyson or si Manny Pacquiao, parang gano'n. Kaya siyempre matatalo ka talaga, eh, kasi di lang naman ikaw yung naglalaro sa market, eh, 'di ba? Next is stock trading. Ang stock market long term po 'yan, meron nga akong kausap kahapon.
isa sa mga leader natin dito sa Royal Q. So, meron siyang mga pinag-investan sa stocks, no? Pero that is a long-term process. 10 to 20 years, no? Kailangan mag-invest ka ng consistently sa stock market, no? Ang diskarte doon, mag-invest ka ng consistently within that 20 years para kumita ka talaga. Hindi ito yung parang mag-invest ka ngayon, yayaman ka na bukas. Wala pong gano'n sa stock market. That is a long-term process. Isa pa sa mga hindi ko rin nagustuhan sa stock market kasi once na ang company, meron diyang mga tinatawag na major shareholders. Ang mga major shareholders, sila yung may hawak ng pinakamalalaking shares sa market. So they can control the price of the stocks or yung company na yon. Kung gusto nilang pababain, pababain nila. Kung gusto nilang patasin, patasin nila. Kawawa yung mga retail trader. Okay? Next is crypto trading. Ang kagandahan sa crypto trading, maganda yung liquidation. Ibig sabihin, kaya mong kumita or mag-earn, no, on the spot or real time dito sa crypto market. Kasi ang kagandahan sa crypto is decentralized siya, hindi siya kontrolado. Unlike forex and stocks, kontrolado ng mga lalaking financial institution 'yan. 'Di ba? Ang crypto kasi hindi pa. So napakarami pang mga kumbaga mga retail trader na pumupunta sa crypto trading kasi mas may edge sila, mas may laban sila compare sa stock market at sa forex trading. Okay? So decentralized siya at the same time blockchain technology. So transparent lahat, no? Yung ginagawa natin. Okay? Tutuloy natin. So para mag-aral ka, ma-master mo yung trading, ito yung mga kailangan mong aralin, no? Katulad niyan, yung mga breakouts, 'di ba? Okay? Katulad niyan, descending triangle at kung ano pa mga patterns, no? Na kumbaga bago sa atin, kumbaga parang babalik ka sa grade 1, no? Kailangan mong aralin 'yan. Okay? Kung katulad mo napaka-busy, wala lang time mag-aral kasi it takes 10,000 hours for you to master ang isang skills. Okay? Based on science, kailangan mo mag-spend ng 10,000 hours dito sa skills na 'to para ma-master mo siya. Kunyari gusto mong gumaling magluto, kailangan mag-spend ka ng 10,000 hours for you to become, matatawag nating professional or expert pagdating dun sa bagay na yun. Okay, consistent yun. Kung hindi ka nga maka-spend ng isang oras 10,000 hours pa, 'di ba? So paano mama-master yung trading? Hindi, 'no? Kaya karamihan sa mga nagte-trade akala nila napakadali, pagpasok nila, sige lang, 'no? Akala nila ganun lang kadali. So kaya maraming nasusunugan, nai-scam because it takes time for you to master this kind of skills. Okay? Ayan. So kahit naman nag-aral tayo, minsan nagiging confused lang tayo kung ano yung gagawin natin, 'di ba? Sell, mag-buy ba tayo, mag-sell ba tayo sa panahon na 'to, 'di ba? So nagiging confused pa rin tayo kahit na tapos na natin yung course, no? Kahit sabihin nating aral na natin yung theory, pero kasi magkaiba ang theory sa aktuwal na ginagawa natin. Okay? Karamihan naman, minsan naapektuhan tayo ng emotion. Minsan kinakabahan tayo, no? 'Pag nagte-trade tayo, overconfidence tayo, 'di ba? 'Pag nananalo ka, minsan nandiyan yung fear. Kapag bumababa yung market, 'di ba? Bumili ka sa taas, binenta mo sa baba, 'di ba? Gano'n na nangyayari, 'di ba? Parang ibig sabihin parang buy high, sell low, 'di ba? For example, bumili ka dito, biglang bumulusok yung market, isinel mo, 'di ba? So dito ka nag-sell, baliktad, 'di ba? Dapat buy low, sell high. Ang ginawa mo, buy high, sell low because of fear, no? Kasi nga tao tayo. Minsan greed, 'di ba? 'Pag umaakyat naman yung market, tuloy-tuloy ka naman and then siyempre 'pag manual trading, ay aakyat pa 'yan and biglang bumagsak. Dito ka ulit nag-sell, talo ka na naman, 'di ba? Tama, nangyayari ba 'yon? Okay? So type 1 nga po kung nandiyan pa kayo, kung nakaka-relate kayo sa mga may idea na dito sa trading or may experience na, 'di ba? Okay? So ganun po ang nangyayari, 'yan. So, nandiyan din yung anxiety, minsan 'pag natatalo ka na, nagkakaroon ka na ng anxiety,
napo-FOMO ka na rin, yung FOMO, fear of missing out, 'di ba? Tataas 'tong token na 'to, ikaw naman invest ka naman kasi nga FOMO na, 'di ba? Okay. So gano'n na nangyayari sa atin because we are a human, meron tayong emotion. So lahat ng decision making natin minsan, ang decision making natin bilang isang tao nakabase sa emosyon. Kung masaya ka ngayon, edi di 'yun yung nag-aapekto rin 'yun sa desisyon mo. Kung malungkot ka ngayon, 'di ba, nakakaapekto rin sa desisyon mo. Kaya sabi nga nila, for you to become a master trader, kailangan kontrol mo yung emosyon mo, okey? Kontrol mo yung emotion mo. Alright, so gano'n ang hirap pala mag-trading, 'di ba? Meron namang mga expert na, 'di ba, ang nangyayari sa kanila, okey, wala na silang time, nakatutok na lang doon. Minsan 'pag nung na-try ko nung nagte-trade ako manually, alam mo hindi ako nakakatulog ng maayos. Minsan nga nagkukuwentuhan kami ni Coach Miko, eh. Parang naitanong ko sa kanya kung, "Coach Mix, minsan ba 'pag nagte-trade ka na kahit alam mo na naglagay ka na ng take profit mo at saka stop loss mo, minsan ba kahit patulog ka na titignan mo pa rin?" Parang ang naging sagot niya sa'kin nun, "Oo." Kasi nga minsan yung utak mo nandun, eh, 'di ba? Minsan wala ka ng kumbaga ang iniisip mo na lang dun, tinitignan mo lagi lalo 'pag first time ka, titignan mo yung galaw nung market, eh. Eh, first timer ka, eh, 'di ba? So kapag yun ang nangyayari, 'di ba, nasisira yung health naman natin nun. Ayaw naman natin mangyari sa'tin. So, ano ba yung tini-trade natin ngayon? Okey? So, meron kasing mga tao na hindi pa alam ang cryptocurrency. So, the best explanation is ito, 'no, kung hindi mo pa alam ano ba yung crypto, eh, wala akong idea diyan sir sa crypto na 'yan, sa Bitcoin na 'yan, ano ba 'yan? Okey, ito po yung, simple explanation dito, 'yan. So, nung unang panahon, ang naging way natin para makapagpalit tayo ng service or products is barter, palitan 'no, exchange, 'di ba? So, and then na-create yung tinatawag nating, gold or na-discover, 'yan. So, nung na-discover yung gold siyempre yun na yung ginamit nila as, value 'no, kung may gusto kang bilhin, okey gagamitan mo ng gold. So, in exchange of gold may mabibili ka ng mga products and services, okey? So, dahil nga nakita nila na mayroong disadvantage yung gold, mabigat, kailangan mo pang hatiin, 'di ba? Bibili ka lang ng isda, 'di ba? Kailangan mo pang hatiin yung gold, 'di ba? Paano mo susuklian? So nakapag-isip sila na mag-create ng metal coins. Okay? So nagkaroon na ng metal coins, ito na yung mga ginagamit nila para bumili, 'di ba? Yung panahon nila Caesar ba 'yon? 'Di ba? Yung merong coin. Okay? So, yun yung ginagamit nila before, okey? Ngayon dahil nga meron na namang disadvantage yung coins, mabigat din, okey, kung napakarami ang pera mo, 'di ba? Coins, 'di ba nakita mo yun sa ano, sa Hobbit or Lord of the Rings ba yun? Yung maraming coins sa loob ng isang cave na may nakabantay, sa Hobbit yata yun, nakabantay na dragon, 'di ba? So 'pag marami kang pera, ang dami mong coins, 'di ba? So paano mo itatago yun? Sa loob ng kuweba. So ang hirap, 'di ba? So nakapag-create sila ng paper money. So yung paper money, mas magaan na siya, 'no, mas malaki yung value, okey? Mas madali siyang dalhin, ayan. So eto na ngayon yung ginagamit din natin. Until such time po na-create po yung tinatawag nating plastic cards or debit cards. Okey, so ito yung ginagamit natin, ini-swipe lang natin siya, okey, dun na nababayaran na natin yung mga gusto nating bilhin or, mga products or services. At the same time, nung nagkaroon ng pandemic, nauso po yung wala ng contact sa tao, 'di ba? So, nauso na po yung electronic money. Yung electronic money, yan po yung mga GCash, PayMaya, Coins.ph, or kung ano-ano pang mga, electronic money or application na ginagamit natin ngayon. Alright, so after nun, nagkaroon po ng tinatawag na cryptocurrency, okey? Ang cryptocurrency po, eto po yung tinatawag nating the future money. Okey, so ang crypto pala pera din kaya nga tinawag siyang cryptocurrency, currency, pera din siya, okey?
So yun po yung evolution nun sa kung hindi mo pa masyadong kabisado yung crypto, ito lang yung parang pinakasimple para maintindihan mo siya. Okay? This is a evolution of money. So yun po yung tine-trade natin, yung cryptocurrency. Hindi po forex, hindi po stocks. Okay? Tutuloy natin siya. So ang pinakamalaki na cryptocurrency is yung tinatawag nating Bitcoin. Bitcoin, no? So narinig niyo na yan siguro or meron na kayong Bitcoin, di ba? So yun po yung pinaka mother of all cryptocurrency, yung tinatawag nating Bitcoin. So ang Bitcoin, ang value niyan as of today parang nasa 40,000 pataas. Okay? So mga nasa more or less 2 million plus. Okay? Ang isang Bitcoin. Okay? Kailan yan nagsimula? 2008 to o 2009, no? Yung Bitcoin, no? Pero ang value niya na ngayon is almost nasa 2 million plus na, 'di ba? So ang laki na pala ng value ng isang Bitcoin. Yun po yung pinakamalaki. So right now, okay, ang Bitcoin po nasa tinatawag na corporations era. Okay? Corporations era. Ano naman yan, coach, yung corporations era na yan? Okay? Ang corporations era, ito na yung panahon na kung saan yung mga malalaking korporasyon, hindi lang mga individual, ang nag-a-adapt sa cryptocurrency, no? Or Bitcoin. Okay? Nakikita na kasi nila na magagamit na natin yung cryptocurrency or ginagamit na natin. So kaya yung mga businesses, yung mga malalaking korporasyon, kailangan na nilang mag-adapt sa innovation. Kasi ang mindset ng mga corporation na malalaki, advance yan mag-isip. Okay? Advance yan sila mag-isip. Kasi kailangan naka-adapt sila doon sa innovation. Kasi kung mapapansin nyo before, si Nokia, okay? Si Nokia before, isa sa mga pinakamalaking ano yan, pinakamalalaking cellphone industry or telecommunication industry. Ano ba tawag doon, no? Okay? Nagbebenta ng cellphone in short. 'Di ba? Yung product nila, cellphone, yun yung binebenta nila sa atin, 'di ba? So that time, nung kasagsagan nila, sobrang laki ng Nokia. Halos lahat may Nokia. Pag may Nokia ka before, sikat na sikat ka. 5110, 'di ba? Ano mga nauso dati na Nokia ano, na cellphone, 'di ba? Parang yun yung dating iPhone. Okay? Pero bakit sila nawala ngayon? Bakit hindi mo na makita ang Nokia ngayon? Meron man pero hindi siya masyadong ah tinatamkilik ng tao. Bakit po? Wala naman silang nagawang mali. Okay? Alam mo ba yung history nun? Nangyayari pala na inoperan pala sila ni Android before. Nung unang labas ng Android, inoffer muna sa kanila. Sabi ng Nokia, hindi na namin kailangan yan. Malaki na kami. $1 billion na yung Nokia. So, hindi na namin kailangan pa ng Android. So, tinurn down nila. Nireject nila si Android. Ang ginawa ni Android, pumunta siya ngayon kay Samsung. Pumunta siya ngayon sa ibang mga uh, companies. Okay? Inoffer yung Android. Inaccept nila. Nakita mo naman, no? That time, hindi man masyadong kilala ang Samsung. Meron na, pero hindi ganong trend sila. Until such time po, paunti-unti na wala yung Nokia. Natabunan na ngayon ng mga cellphone na merong Android. Okay? So, ibig sabihin, kasi in short lang nun, hindi siya nag-adapt doon sa innovation. So, ang ginawa ni Nokia, nung time na nakikita niya na lumilipad na, nagbo-boom na yung Android, ang ginawa naman niya, dahil nga, nireject niya si Android Ang ginawa niya, lumapit siya ngayon kay Microsoft. Kaya pansin nyo, pag bumili kayo ng Nokia na product ngayon, ang laman nun, Microsoft. Okay? Hindi na Android. Hindi po Android. Kasi tinurn down niya So, ibig sabihin, kailangan nilang yung mga korporasyon, kailangan mag-adapt sa innovation. Katulad na lang nito, si Microsoft. Anong ginawa ni Microsoft, di ba? Since pala, noong 2014, nag-adapt na siya sa cryptocurrency. Bakit? Ang sabi rito, Microsoft was one of the first company to accept cryptocurrencies noong 2014 pa. Okay? So right now, all major products, no, lahat ng mga software products ng Microsoft is ginagamitan na din ng Bitcoin and other major coins. Source natin yan si Google.
Nakita natin 'no? So, hindi yan bino-broadcast, sinasabi, pero sila alam na nila, advance na sila mag-isip. So, dapat gano'n din tayo, okey? So, next po diyan, sino na ba yung nag-adapt na rin sa crypto? Citibank, isa sa pinakamalaking international bank, 'di ba? Sino ba hindi nakakilala sa Citibank, 'di ba? Meron na ring, enters crypto space, launches their digital assets units, 'di ba? Nasa crypto na rin, pinakamalaking bangko. So, kung sila nag-adapt, tayo pa kaya, 'di ba? Mas magaling sila sa atin compare sa mga finances 'no, okey? So, Boracay, sinong hindi nakakilala sa Boracay, 'di ba? Kung hindi mo na kilala Boracay, okey, hindi ka taga Pilipinas. Kahit nga ibang ibang lahi, kilala ang Boracay. Ang Boracay po, ngayon tinatawag na siyang Bitcoin Island. Bakit po? Kasi puwede mo ng gamitin yung crypto mo dun para mag-book ng hotels at kumain sa mga restaurants. Okey? Goods ba yun? 'Pag pumunta ka ng Boracay tapos may crypto ka, 'di ba? Kaya marami dong mga influencer na mga crypto enthusiast na bumibisita sa Boracay. Okey? So, pang number 8 na rin tayo sa world, ownership ng crypto. Third in the highest country in Southeast Asia in terms of crypto country score, 'no? So, yun po ang kagandahan sa Pilipinas, nakaka-adapt tayo sa innovation na nangyayari ngayon. So, hindi rin tayo nagpapahuli. So, kaya naman binisita natin yung Hong Kong, okey, before nung July 2023, ito yung pictures na 'to, nakuha yan noong July 2023, bumisita po kami ng Hong Kong, tinignan namin dun kung meron na mga crypto exchanges. Pagpunta nga namin dun, nagulat kami, ang dami, sobrang dami. Ito lang po yung mga ilan sa mga napuntahan namin 'no. Ayan, so puwede ka diyan mag-deposit or withdraw ng inyong cryptocurrencies 'no. Andiyan yung mga coaches natin, Coach Richard, Coach Miko, si Coach Sherwin, kasama natin dun sa Hong Kong. So this coming February 10, okey, until February 15 or 16, lilipad po ang ating team 'no, sa Hong Kong ulit. Okey, nandun na naman po. So, i-ano niyo na meron na namang mga bagong pictures tayo na maipe-present dito 'no. Tingnan natin kung ilan ulit ang nadagdag na mga crypto exchanges sa Hong Kong. Kasi ang Hong Kong is a crypto hub na po siya, okey? Isa sa mga pinakamayamang country 'yan, Hong Kong, 'yan. Isa pa 'yan sa mga napuntahan namin, okey? Ayan, oo. So, ibig sabihin hindi lang Pilipinas kundi buong mundo po ang nag-a-adapt sa crypto ngayon, 'yan. Dito sa Pilipinas po, ang isa sa nag-adapt ngayon na bangko is yung tinatawag nating Union Bank. Kasi may sarili na silang crypto ATM or Bitcoin ATM, ayan, oh. Ang pumunta diyan, ang nag-take ng picture diyan ay si Coach Alec, 'yan. Pinuntahan talaga niya para lang masabi natin na totoo, meron nga pala, meron talaga, okey? Ayan, so lahat po kumbaga sinabi nating corporations era kasi pansin niyo lahat ng malalaking korporasyon, even Samsung, Amazon, Alibaba, McDonald's, Shell, 'di ba? Nasa crypto na rin. Sino-sino pa, 'no? So name it, lahat halos ng mga malalaking corporations, okey, nag-a-adapt na rin po sa cryptocurrency. So why not tayo hindi, okey? Ang sabi nga ng ano, ng, libro, sabi ng libro 'no, "The rich are getting richer and the poor are getting poorer." Bakit po? Kasi mas lamang sa impormasyon ang mga mayayaman, okey, bakit? Napaka-optimistic nila pagdating sa mga opportunity. Mayaman na 'yan, naghahanap pa rin ng opportunity. Samantalang tayo, okey, nasaktuhan lang, negative pa tayo sa mga opportunity na dumarating sa'tin. Tama ba? Okey, kaya laging sinasabi, ang mayaman lalong yumayaman, ang mahihirap lalong naghihirap. Anong difference nun? Parehas lang namang tao yun. Parehas lang namang kumakain ng kanin. Parehas lang namang may utak, may 5 kamay, wala namang pagkakaiba, 'di ba? Okey? Ang pagkakaiba lang is mabilis silang mag-adapt, mas optimistic, mas mas positive sila pagdating sa future,
Okay? So yun dapat maging gano'n po tayo. Alright, so ito po yung tinatawag nating history ng Bitcoin. So hindi ko na masyadong i-explain ng todo kasi aabutin tayo dito ng 3 oras at 3 araw kung pag-uusapan natin ng todo 'to, 'no. So bibigyan ko lang kayo ng konting pahapyaw lang para at least sa mga walang idea, ma-ano natin, ma-appreciate natin, 'no. So ito po yung naging history kasi ng Bitcoin. Bakit Bitcoin ang pinag-uusapan natin? Kasi nga ang Bitcoin, ito na yung mother of all cryptocurrency. So yung mga crypto ngayon na napakarami, ito na rin po yung parang magiging ano nila, magiging kumbaga sinusundan. Ito na yung mga magiging future din ng mga ibang cryptocurrencies na nilalabas ngayon. Okay? So, noong 2009 or 2008, pagpalagay natin 2008 if I'm not mistaken, ang value lang po ng Bitcoin diyan, okay? Ang value ng Bitcoin diyan is nasa 10 cents lang. Parang ₱5, 'di ba? Pansin niyo, dito lang ako nagsimula. Okay, wala masyadong nagtatangkilik kasi kakalabas lang ng Bitcoin. So, yung mga nasa pioneers era, yung mga taong IT guy, yung mga mahilig sa technology, sila yung nag-adapt, okay? Until such time po, nag-value kasi yung cryptocurrency or yung Bitcoin sa $10. Okay? From ₱5 naging ₱500. Malaking bagay 'yun, 'no? Ilang percentage din 'yun na tumaas. Okay? So 'yun po yung pioneers era. Ito po, simula rito sa dulo hanggang dito sa blue na 'to na line, that is 4 years, 'no? So ito ay magiging 2012, 4 years 'yan ang pagitan. So 'yan po yung pioneers era. So, yung unang 4 years. Ngayon, yung second 4 years, ang tinatawag natin diyan, ang tawag natin is speculators era. Si speculators era, nandito na pumasok yung mga ah, investor na nakita nila na okay, may future nga yung Bitcoin na yan. So, mag-invest tayo. Okay? So, nangyari, umakyat yung value ng Bitcoin. Dumating sa point, umabot na siya ng $1,000. Okay? Tumaas na yung value niya. So, dito kumita yung mga nasa speculators era. Nung dumating yung price sa 10 or $1,000. Okay? So, this is another 4 years, 2012 to 2016. Okay? I hope nasusundan natin, ha. Okay? So, another 4 years ulit. From speculators, nagkaroon na tayo ng retail trader. So, itong mga retail trader, mga trader 'to na galing sa forex, galing sa stock market. Okay? So, yung mga maliliit lang na trader. So, nakita nila, okay, so maganda pala 'yan, may future pala 'yan, may potential. So, nag-trade, pumasok sa Bitcoin, tinrade, 'no? So, pumalo po yung price sa $10,000 dahil marami na yung demand. Nagkaroon na ng maraming demand ngayon sa market. Okay? Until such time po, ito na yung panahon natin, corporations era. Yun ang sinasabi natin kanina, ang corporations era, dito na pumapasok yung mga malalaking korporasyon. Okay? Yung mga malaking korporasyon nito, nag-a-add po dun sa demand. Ano ibig sabihin ng demand? Demand po, ibig sabihin nun, yung dami ng mga tao na bumibili ng Bitcoin. Okay? Ito na po yung 2016, ito po ay 2020. Di ba? Ito, kasagsagan ng pandemic to. Pansin nyo, kasagsagan ng pandemic, oh. Itong price na to nandito is pumalo po yan sa 3.5 million pesos, ha. Pumalo ang Bitcoin sa 3.5 million. So isipin mo na lang, no? Kung i-compare mo siya sa pera natin, peso. Ang 1 peso, ang value po ng 1 peso natin or ang value ng $1, no? Pagpalagay na lang natin para hindi na tayo mahirapan. $1 is equal to 56 pesos or 57 pesos sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin, okay, $1 is equal to 56 pesos. Yan yung value ngayon ng palitan ng dollar sa peso. Alam mo ba, right now, no, nandito na tayo eh. 1 Bitcoin
Okay? Magkano ba ang value ng Bitcoin ngayon? Nasa 2.2 million peso. Alin po mas malaki? Yung 2.2 million or yung 1 peso? 'Di ba? So ang point is, napakatagal na ng pera natin. Eh, kasi pera rin yung 'pag pinag-uusapan natin, eh, Bitcoin is pera, peso is pera. Dekada na po ang peso, pero bakit ang value niya sa dollar, $1.56? Bakit ang baba? Samantalang 'tong Bitcoin 2008, 2009 nagsimula, bakit ngayon ang value niya umabot pa ng 2.2 million, okey? Isang Bitcoin, 'di ba? So, anong logic dun? So, ang point is, makikita natin kaya paakyat yung value. Ang point is, ang Bitcoin po kasi hindi siya napi-print. Ulitin ko, ang Bitcoin po hindi yan napi-print. Meron lang siyang certain quantity na ito lang yung Bitcoin. Ito lang ang puwedeng, quantity na puwedeng ilabas sa Bitcoin. Ang peso po, ang central bank, puwede silang mag-print ng napakaraming peso. Pansin niyo, bumababa yung buying power ng peso natin, okey? Kung titignan natin yung market. So, ang tanong ko sa inyo, ano ang mas magandang i-save, Bitcoin o peso? Sana ma-realize natin 'no? Sana nakuha niyo rin, 'di ba? So, maraming magsabi mag-save ka, mag-ipon ka ng pera. Ang tanong dun, anong pera? Bitcoin ba, crypto ba, or peso? Okey? So, I'm not encouraging you na mag-save na kayo, mag-ano na kayo ngayon ng Bitcoin. Aralin niyo, 'di ba? Do your own research, DYOR. Okey? Alamin niyo kung tama yung sinasabi ko, okey? So, yun po yung point natin dun 'no? So, kung nag-save ka ng 1 Bitcoin before 2008, ngayon mayaman na tayo, may 2.2 million na tayo. Kaya lang wala tayo, eh. Wala namang nagturo sa atin 'no, ng ganito, okey? So, yun po ang point natin. Bakit natin ini-explain 'to, okey? So, right now, nandito na tayo kasi 2024 na, eh, okey? Etong side na 'to, pansin niyo po, bakit nagkakaroon na umiingay na ngayon ang crypto sa government 'no? Gusto na ng yung US government i-regulate yung cryptocurrency. So, nandito na kasi tayo sa era na 'to. It's normal na pupunta na talaga tayo diyan. Kasi ang mangyayari pagka ni-regulate na po ng government ang cryptocurrency, tataas ang value kasi yung mga government's institution papasok na rin sa cryptocurrency. Right now, ang Bitcoin 'no, inaccept na po yung tinatawag na ETF, Exchange Traded Fund, dun sa US, yung Bitcoin sa US government. Kaya ngayon 'no, makikita natin yung volume ng mga, pumapasok sa cryptocurrency or sa Bitcoin ngayon. Kasi na ano na, eh, inaccept na yung ETF ng Bitcoin, eh, okey, na puwede nang i-trade sa stock market 'no. Ibig sabihin, yung mga malalaking korporasyon na dati na hindi naman bumibili ng Bitcoin, ngayon nakakabili na sila because nakita na nila parang nandun na yung credibility ng Bitcoin. Kasi inaccept na ng US government. Okay? So nandito na tayo sa panahon na yun. So tama yung projection na 'to, okay? So darating sa point, kung titignan natin, ang price meron nga pong nag-project na ang price ng Bitcoin is aabot pa sa 200K to 1,000,000 ang isang Bitcoin. So ang tanong natin diyan, are you going to, ah, accept or reject this kind of opportunity, 'di ba? So kung mami-miss ulit natin 'tong opportunity na 'to, sayang naman dahil alam na natin. Dati wala naman nagturo sa atin, it's okey lang. Pero kung ngayon mami-miss pa natin 'to, sayang. Okey, darating at darating sa time din gagamitin mo rin ang crypto, so why not ngayon magkaroon ka na,
Alright? So, hindi na tayo tatagal dito. Tutuloy natin. So, cryptocurrency regulations around the world. So, ang cryptocurrency kasi, hindi na lang din siya speculative investment. Isa na rin siyang asset na matatawag. Okay? So, kaya nire-regulate. Alright, so tuloy natin. So, what to do next to prepare for the future? So, we need to accumulate and generate more Bitcoin or cryptocurrency. So, paano tayo mag-generate? Paano tayo mag-accumulate? So, by trading. So, by trading, dahil wala nga naman tayong idea sa trading, hindi naman tayo marunong mag-trade, hindi naman tayo marunong magbasa ng mga candle charts, okay, ng trading view, 'di ba? Ng mga trends. So, why not we use robotic trader? Ito po yung tinatawag nating Royal Q. Okay? So, sa Royal Q, there are two ways to accumulate cryptocurrency. So, number one is AI trading. Itong AI trading, yung isa-set up natin siya. Pag may AI ka na, ko-connect lang siya sa crypto bank mo, and then set up natin. After nun, siya na po yung magba-buy and sell. Okay? Number two is subscription business. Subscription business, ito po yung ginagawa natin na business sa loob ng Royal Q or blockchain, no? Ang ginagawa natin, we share the opportunity, yung crypto, yung Royal Q, yung crypto, we educate people. Okay? In exchange, may na-earn po tayong mga commissions. Okay? So, yun po yung ginagawa natin. So, dalawa po yan. So, pag-uusapan muna natin yung, ayan, unang way, no? So, ito na po yung tinatawag nating registration ng ating Royal Q. So, sa mga nagtatanong kasi, merong mga nagtatanong, Sir, saan nyo naka-registered? So, pwede nyo yung screenshot. Okay, bigyan ko kayo ng 3 seconds. 3, 2, 1. Okay, so nakapile po yan sa Secretary State of California. Screenshot nyo na lang po, lahat ng information nandyan na. Okay? So, si Royal Q kasi, ito po ay robotic trader or robotic siya. Okay, ang ginagawa natin, dahil pwede naman tayo mag-trade sa OKX, sa Bybit, or HTX, or sa Kraken, ng sarili natin na kahit wala naman tong Royal Q. Pwede tayong mag-buy and sell. Kaya nga lang, wala nga tayong idea kung paano natin gagawin. Okay, at wala naman tayong maraming oras para mag-trade. So, ang ginawa natin, ikino-connect natin tong Royal Q dito sa mga crypto bank na to using API. Okay? Yung API is Application Programming Interface na ang gamit, no, kung ano po yung access na gusto nating i-set up dito sa Royal Q. So, ang access lang naman na pinapayagan natin dito sa Royal Q natin, doon sa crypto bank, is read and trade lang. Ibig sabihin, napaka-safe nung pera natin kasi read and trade lang po ang ginagawa ng robot natin. Wala siyang access sa mga withdrawals sa funds natin. Okay? So, yun lang po yung simple explanation doon. So, kumbaga, siya lang yung gagawa or pipindot ng buy and sell. Meron yung withdrawals, tayo po yung gagawa nun dito sa loob ng ating crypto exchanges or crypto bank natin. Next is, ayan. So, ang ginagamit po na strategy ng ating Royal Q is yung tinatawag nating quantitative. Pag sinabing quantitative, this is a mathematical and statistical models to make trading decision. So, hindi po about emotion, di ba? Tayo po kasi, kapag nagte-trade tayo manually, lalo na pagbago, emotional lagi tayo. So, emotion po yung nagdi-decide, kaya tayo natatalo. Okay? So, ang robot, walang emotion yan. Okay? Siya na po ang gumagawa ng trading based on mathematical strategy. Okay? So, kinoconnect yan sa mga crypto bank natin. Katulad po niyan. Okay? So, lahat yan, pwede niyang sabay-sabayin na siya po yung mag-trade. No? Isang robot lang. Okay? So, ang ginagawa po ng bot natin, ang primary goal ng robot natin, potential profit is 0.5% to 5% per day, depending on market volatility. So, ito po take note, depending on market volatility. Ibig sabihin, hindi po yan fix. Kasi wala ka namang makikitang market na fix na ganyan, na dire-diretso. Or tuloy-tuloy na akyat, di ba? Kaya sinabi rito, depending on market volatility.
Kaya disclaimer lang po, baka kasi iniisip nyo fixed income everyday ganyan. Hindi po. Kaya pansinin nyo, ito yung galaw ng market, ganyan, no? May ups and down. Okay? So wala pong fix. Kung may mag-offer sa iyo na fixed na income, scam 'yun. Ganun lang kasimple. Okay? Paano mo mabibigay yung fixed na income kung yung market ganito? 'Di ba? Hindi naman straight yung market eh. 'Di ba? So wala pong fixed na income sa trading. Ilusyon merong fixed na income pero sa trading wala pong fixed na income. Kaya maraming na minsan na ano ako no, maraming na-scam kasi ang offer sa kanila fixed income. 10% per month, per week. Paano mo gagawin yung 10% per week or per month kung ang market pababa? Paano ka kikita sa pababa? Lalo sa manual trading. Meron sa futures kung marunong ka. Pero napakataas ng risk. Okay? Kaya maraming nai-scam. Alright? So wala pong fixed na income sa trading. Okay? So ang bot, ang ginagawa kasi ng bot, no, is kung i-compare mo sa manually. Okay? Manual kasi kailangan mo ng technical analysis diyan. Kailangan fundamental analysis, hindi lang technical. Magaling ka sa technical, pero hindi ka naman nagbasa ng news. Mare-reject rin yung technical analysis mo. Kailangan master mo rin yung emotion mo. Eh kung magaliting ka, okay? Wala na, finish ka na. Lagi hindi mo nakokontrol emotion mo. Greedy ka masyado, minsan kabado ka, 'di ba? Bukod pa yung technical analysis, fundamental. Eh hirap pala nun. Kaya nga malaking tulong pag meron kang bot. Bakit? Number one, live data. Naka-base lang siya kung ano po yung galaw ng market. Market algorithm. Number two, no emotion. Ito yung pinakamatindi sa lahat. Walang emosyon. Kung ano yung nakaset up sa bot, yun ang gagawin niya. Pag hindi na-reach yung buying, yung take profit, hindi yan magte-take profit. Hindi ma-reach yung margin natin, hindi yan mag-execute. Okay? Kung ano yung nakaset sa kanya, yung gagawin na. Okay? Quantitative trading parameters. Meron tayong strategy na ginagamit. Okay? Sa bot po, ang volatility is good. Gusto ng bot, magalaw yung market. Okay? Yun yung gusto niya. Okay? Tutuloy natin. So, let's say for example, ang goal ng bot, ang goal natin is kumita ng 20%. Okay? Let's say ang goal mo, kumita ng 20%. Whatever capital. Di ba ang market, mag-trade ka rito, dito ka magbabay. Pag nag-start ka ng open ng position, magbabay ka dito. Then, gagalaw ang market, aantayin mo umakyat. Di ba? So, let's say ito, dito, umabot na ng 20%. Itong taas na to, 20% na to. So, dito ka na magsisell. Tama po ba? Para kumita ka ng 20%. Okay? Aantayin mo na umakyat yung market ng 20%. Okay? Para ka kumita ng 20%. So, inabot man yun ng 1 week, 1 month, 1 year. No? Basta kumita ka ng 20%, yun yung gagawin mo. Okay? So, ang bot po, hindi ganyan. Ang ginagawa ng bot natin, let's say ganon. Okay? Mag-open siya ng position. Ginagawa ng bot, babay siya dyan. Okay? Ginagawa ng bot, ang market po, hindi laging pataas. Isa pababa. Sorry. Ulitin natin. Okay. So, let's say nag-buy siya. Okay. Open siya ng position dito. So, ang market po, hindi laging paakyat, di ba? Kadalasan nakikita nga natin, puro pababa eh. Diba? So, let's say, ganyan yung galaw ng market. Okay? So, para kumita ka ng 20%, okay? Ang ginagawa ng bot, pag may nakita siyang 1% dito, bumili siya for example, isi-sell niya na dito yan pag naging 1% na. Okay? Bili ulit siya. Pag pumalo na naman tong 1%, sisell niya ulit yan. Bili ulit siya. Pumalo na naman ng 1%, sisell ulit niya. Basta lahat na nakikita niyang 1% na opportunity, isi-sell niya yan. So, ibig sabihin, let's say sa loob ng isang buwan,
nakaipon din siya ng at least 20 na 1%, that is also 20%. So hindi niya naaantayin, naaakyat pa yung market ng tuloy-tuloy na 20% bago siya kumita ng 20%. Doon pa lang sa maliliit na opportunity na 1% na yon, doon siya kumikita. So ganun po kaganda yung robot natin or yung Royal Q natin. Okay? So ang bot 24/7 po yan, 365 days. Sa loob ng isang taon, siya ang gagawa ng buy and sell sa'yo. Super intelligent kasi siya ang kumbaga siya na yung gumagawa ng buy and sell. Every milliseconds, nakaabang po yan sa market. Okay? So, ito po yung ginagawa ng bot natin. Let's say, nag-start siya ng trading. Okay? So, pag umakyat ng 1.3%, gagawin niya, standby siya dyan. Okay? Anytime, pwede na siyang mag-sell. Alright, so kailan siya mag-sell? For example, yung market, bumaba ng 0.3%. Okay? Tsaka siya mag-sell. Ibig sabihin, meron kang profit na 1%. Okay? Kasi umakyat ng 1.3%, bumaba ng 0.3%. Meron kang malinis na 1% profit. Ang tanong, coach, hanggang 1.3 lang ba yan? Hindi. Let's say for example, inabot niyo yung 10%, no? Inabot niyo yung 10%. Ang mangyayari diyan, okay? At saka pa lang nag-drop ng 0.3, saka pa lang siya magsisell. Ibig sabihin na take advantage niyo yung opportunity na 10% na inakyat ng market. So hindi ibig sabihin na hanggang 1.3% lang. Okay? So sinet up lang natin doon, kumbaga yun na yung pinaka-safe na mag-take profit siya. Okay, yung 1.3%. Ito na yung yun na yung parang pinaka-limit natin. Okay? So kung magtuloy-tuloy man umakyat yung market, mati-take advantage. Kaya marami sa atin yung mga subscribers natin dito, may mga araw na kumikita sila ng malalaki, may mga araw na maliliit kasi nga depende nga rin sa galaw ng market. Ayan. So kung kailan ulit siya bibili? Kapag ang market po umakyat ng 0.5%, tsaka ulit siya bibili. Okay? So yun po yung ginagawa ng bot natin. So cycle po yung ginagawa ng bot natin, no? So wala siyang sinisell na loss, hindi siya nagsisell ng palugi. Okay? Yan. So ganun po yung ginagawa. So ito po yung actual na ginagawa ng bot natin. Alright, so nandiyan pa ba kayo? Okay? Sino yung nandiyan pa? Please type 1 po. Yan. Oh. Para alam natin, no, kung nasusundan nyo. Okay, thank you so much. Okay. So tuloy natin. So ito po yung ginagawa ng bot natin actual, no? Ganyan yung execution ng bot natin. Pansin mo, habang bumababa yung market, bili lang siya ng bili. Pag nakita yung opportunity na umaakyat, nagsisell naman siya. Okay? Kahit sabihin natin itong tao na to kahit tulog, 'di ba? Wala siyang kahirap-hirap, yung bot yung gumagawa ng trading. Eh samantalang kung magte-trade ka, aabangan mo 'yan kung kailan yan aakyat ng ganyan. Saka ka mag-execute. Eh nakakapagod tong ganito. Pansin mo ang liliit ng pagitan, no? Okay, nakakapagod 'yan. Kung na-try mo na mag-trade ng scalping, sobrang nakakapagod, mabu-burnout ka. Siguro baka 2 hours, 3 hours lang pagod ka na, 'di ba? Ang bot po 24/7 ginagawa 'yan. Okay, ganun po ka advantage pag meron kang Royal Q. Okay, so ito po yung mga profit na naki-create ng bot natin. Katulad po niyan, meron pong $134, $173, $425. So depende. Itong kaano na to, trading profit na to is nakadepende rin kasi sa capital natin. Kung gaano siya kalaki. So may mga capital din na maliliit lang, kumikita ng mga $27, $30 lang naman sa isang araw. Meron nga nag-share sa akin. Isang subscriber ko from Greenland din under Sir Jose. Si sir, nag-subscribe siya, no? Ang kagandahan, sabi niya, alam mo sir, minsan lang ako mag-share ng kumbaga natuwa siya. Kasi ngayon lang daw niya na-experience na kumikita siya ng
$30 a day na wala siyang ginagawa. Sa lahat daw na napasukan niyang opportunity, ito lang daw yung nagbigay sa kanya ng gano'n. Okey? Sabi ko, "Nakakatuwa naman sir," sabi ko. Kasi nga, kumbaga OFW siya, napaka-busy niya kasi yung time iba kasi sa ibang bansa, eh. Lalo sa ibang bansa siyempre puro trabaho, wala masyadong time. Eh, yung kumita ka ng $30 sa isang araw, malaking bagay yun, okey? Additional pa dun sa kinikita mo na sa trabaho mo, 'di ba? So, kung magtuloy-tuloy yun ng gano'n, okey, kaya mo ng mabuhay na kahit mag for good ka, 'di ba? Let's say kumikita ka na ng ₱5,000 a day sa trading profit, 'di ba? Ano pang gagawin mo sa ibang bansa? O puwede ka rin dun tumira kung gusto mo. 'Di ba? So, yun po 'no, isa sa mga testimony na mai-she-share ko lang din. Okey, so nakadepende po sa capital natin, yung kinikita. Okey, so ito pa yung mga ibang, income galing ito sa trading profit. Kumbaga yung robot po yung gumawa nito, okey? Siya po yung nag-trade, siya po yung nag-buy and sell. Sinet up lang natin siya and then, okey, ang gagawin mo na lang, titignan mo na lang kung nagpa-profit siya, yun na po, 'no? Kaya yun yung itsura na kapagka meron kang royalty, okey? Ayan, so meron po ritong isa na kumbaga inspiration lang 'no, inspirasyon lang kumbaga inspirasyon natin na darating ang time magiging ganito rin tayo, okey? Itong tao na 'to namuhunan talaga siya. Kasi siyempre ang negosyo malaking puhunan, malaki ang kita, maliit ang puhunan, maliit ang kita. Walang puhunan siyempre walang kita, gano'n lang naman po kasimple. So dahil nga magbi-business lang din naman daw siya, why not lakihan na niya yung puhunan, okey? So, ang kinikita niya dito sa isang araw 'yan may kumikita siya ng 117,000, 66,000, 45,000, 67,000 na wala siyang puwesto, wala siyang binabayarang tao, wala siyang masyadong hassle, kasi nga robot yung gumawa nito, yung income. So, 6 days profit kumita sa 489,000. Magkano kaya puhunan nito, okey? Alam mo ba ang puhunan nito? Nasa ₱2,000,000, 'di ba? Eto po ang comparison na puwedeng gawin niya, okey? Puwede siyang magtayo ng negosyo like coffee shop, 2,000,000. Bili siya ng mga coffee machines, magbayad siya ng mga empleyado, magtayo siya ng puwesto, bayad siya ng renta siya ng puwesto, sa 2,000,000. So, yung 2,000,000 mo hindi na siya pera, naging mga coffee coffee machines na siya, coffee maker na siya, 'di ba? Binayad mo na dun sa taxes, empleyado, bago mo mabawi yung 2,000,000 mag-ROI, taon po 'yan. Hindi naman ibig sabihin na kumita ka na ngayon, let's say, kumita ka ng 10,000 ngayon sa isang araw, bawi na kaagad yun, kita na. Hindi yun kita, babalik pa lang yung pera mo. So, kailan babalik yung 2,000,000? 'Di katulad dito, sa Royal Q, nilagay mo yung 2M, nilagay niya yung 2M, pera pa rin siya, kinonvert lang into cryptocurrency. Ang ginawa dun, itinrade ng robot, binay and sell ngayon ng robot. Ang nangyari, kumita siya ng 489. Nung kumita siya ng 489, ang tanong nun, yung 2M niya ba nawala? Hindi naman, eh. Yun pa rin yun, 2M pa rin yun, crypto pa rin siya. Pera pa rin siya in a form of cryptocurrency. So, kung iko-convert mo siya into peso, pera pa rin siya. Eh, yung coffee machine convert mo into peso, 'di ba? Benta mo, siyempre 'pag bumili ka ng bago, 50% na yung ano niyan 'pag binenta mo, nagde-depreciate, 'di ba? So, gano'n po yung logic do'n, okey? Kaya kumita siya ng malaki, ayan, oh. Grabe 'no, kung may 2,000,000 ka, 'di puhunan mo na lang dito, okey? So, yun po yung trading ng bot natin. Kumbaga, yun po yung mga trading profit na pinakita natin dito sa inyo. So, ang robot po 'yan, ang 1 year po na subscription niyan is 120. So, more than 2,000,000 users na rin po 'yan, 200 countries na rin. Never on leave, doesn't fall sick, doesn't need to eat and rest, doesn't need to go to toilet, and doesn't sleep. 24/7 po nagtatrabaho sa atin yung bot natin. Okay, so kung satisfy ka na dun sa trading lang,
okay na 'yon, 'no? So, mag-ready ka lang ng 120 na subscription plus yung, ah, ipagkakapital mo sa ano mo, sa trading mo, okay? So, 'yun po yung trading naman. So, meron naman tayong tinatawag nating subscription. So, para ka kumita ng crypto o para ka kumita ka dito sa Royal Q, meron pang isang ways, 'no? Ito yung tinatawag nating subscription business. Ano yung subscription business? Ito yung ginagawa nila Netflix, Prime Video, HBO, YouTube, at kung ano-ano pang mga platform ngayon na kailangan mo mag-subscribe, 'di ba? Spotify, YouTube, 'di ba? Kailangan mo mag-subscribe diyan para may premium ka, makapanood ka ng walang ads, 'di ba? 'Yan, PLDT, Smart, Signal, Sky Cable, lahat 'yan kailangan mo mag-subscribe kaya tinawag siyang subscription business or subscription business model. 'Yun po ang tawag dun sa negosyo nila. So, let's say for example, pag-usapan natin si Netflix. Si Netflix po meron niyang 203.7 million subscribers all over the world. So, ang ginagawa, ginagawa po, itong mga subscribers na 'to, monthly magsa-subscribe for example ng $10 lang binabayaran nila. Depende kasi sa subscription, okay? Yung 203.7 million subscribers magbabayad ng $10. Okay, sa monthly pala na kinikita ng Netflix, kumikita pala si Netflix monthly ng 116 billion per month. 116 billion, napakalaking pera. Okay, ano ba yung advantage ng subscription business compare sa mga traditional business? Number one po, no shipping cost. Ito kasi yung challenge, no? So, kapag may product ka tangible, isi-ship mo yan, syempre magbabayad ka ng shipping, no? So, may shipping cost siya. Minsan, lugi ka pa kasi napakalayo, 'di ba? Ikaw sumasagot ng shipping. Number two, no selling of tangible products. Hindi ka na nagbebenta ng mga tangible products na mapapanis, masisira, okay? So, wala na 'yon, no? Number three, gives you a lifetime passive income. Tingnan natin si Netflix, 'di ba? Lifetime yung kita nila. Yung Smart, yung Globe, 'di ba? Lifetime, bibili ka ng load dun. Gusto mong gumamit ng Wi-Fi internet, kailangan mo mag-subscribe sa mga plan nila. So, lifetime kumikita sila. Number four, stable income unlike selling of tangible products. Stable yung income, 'di ba? Pansin nyo, kasi monthly nagsa-subscribe. Okay? So, sa atin naman yearly lang. Okay? Number five, worldwide yung market. Kasi nga, wala ka ng tangible products eh. Wala nang bababan or mga ban na isi-ship mo yung product na to sa ibang bansa, is kailangan mo pa ng certification. So sa atin, application lang siya, kailangan mo lang i-download sa cellphone mo. 'Di ba? No boundaries, not affected by lockdown, and minimal overhead expenses. Okay, yun po yung advantage ng subscription business. Alright, so ngayon po meron ng more than 2 million users ang Royal Q. Okay? 2 million users plus 140 million plus trading profit po yan, no? Na na-create na ng Royal Q plus 200 countries. Kumbaga, meron ng track record yung Royal Q. Hindi katulad sa mga lalabas pa lang ng mga robot, wala pang napatunayan. So tayo, marami na pong natulungan at uh, kumita dito sa Royal Q. Okay? So bukod doon, meron tayong tinatawag na rewards program. So yung rewards program, kapag nag-subscribe ka sa Royal Q, meron ka na agad na tinatawag na, pasok ka na sa tinatawag na program natin, yung subscription business na. So pwede ka ditong kumita, depende sa iyong mga rank. Okay, may mga ranking yan, no? Kapag nag-subscribe ka, ang rank mo is VIP 1. Okay? Let's say for example, ang ginawa mo, okay, nag-subscribe ka, nagpa-trade ka sa bot mo. And then, gusto mo pang kumita ng additional. So, ang ginawa mo, shinare mo yung link mo sa ibang tao. Okay? So, halimbawa, shinare mo yung link mo dito kay A. Etong si A, nag-subscribe din, nagandahan, gusto niya magpa-trade sa bot. Okay? Ang nangyari, kikita ka ng $30. Di ba? So, ibig sabihin, bawat tao na mag-subscribe under sa link mo, meron kang marireceive na $30. Pwede kasing gawin ng Royal Q na wala nang ganito. Okay? Wala nang ganito. Pero ang kagandahan sa Royal Q, shinare niya yung profit niya sa mga user. Okay? Yun ang kagandahan sa Royal Q.
So, unlimited po yan kahit ilan po ang sharean mo kapagka VIP1 ka, $30 po yan. So, itong mga tao na 'to, may pinapa-trade 'to sa robot nila, tama? May pinapa-trade. Kaya naman 'pag VIP1 ka meron kang mare-receive na 20% of gas fee. Ibig sabihin bawat nag-earn sila merong pumapasok sa'yo ng 20% of the gas fee, okey? Yun yung mga passive income natin, okey? So, kung araw-araw nagpa-profit yun, araw-araw ka rin kikita dun sa trading profit nila. Tuloy natin 'no. So, yan ay VIP1. So, sa VIP2 po, okey, 'pag nag-VIP2 ka kailangan mo lang magkaroon ng 20 na tao under sa organization mo. So, share mo lang ang link mo. Kailangan lang meron kang 3 direct referral. Ibig sabihin itong mga tao na 'to naka-connect sa link mo. Kahit yung ibang, itong 17 na 'to kahit hindi na sa'yo naka-connect, okey lang. Under pa rin naman sila sa team mo, counted pa rin sila. So, kailangan umabot lang ng 20. So, 'pag umabot na po ng 20 yan, magiging VIP2 ka. So, ano po yung benefit ng pagiging VIP2? Sa pagiging VIP2 po, kapag nag-refer ka, meron kang mare-receive na $40. Sa $40 na yun, that is ₱2,200, 'di ba? Isang tao lang. Ngayon, meron pang additional yan na kapag yung ni-refer mo is nag-share din ng link niya sa ibang tao, meron ka pang mare-receive na $10. Okey, 'di ba additional 'yun? So, ibig sabihin, halimbawa itong 20 na 'to, na tao under sa organization mo, nag-share sila sa 6 na tao sa loob ng isang buwan. So, meron kang mare-receive na tig $10 dun, 'di ba? May extra ka pa nakita, okey? So, bukod po diyan, meron pa yang mga pinapa-trade sa mga robot nila, okey? Merong mga pinapa-trade yan sa mga robot nila. Meaning kikita ka pa ng 30% doon sa mga profit nila sa trading. Okay, so may mga pumapasok pa sa'yong 30%, yun yung mga passive income, okay? So habang lumalaki yung organization mo, lumalaki yung kita mo ron sa team rewards, okey? So tuloy natin siya. So, let's say umabot ka na, naging VIP3 ka na, 'pag VIP3, okey, dapat umabot yung limang tao, okey, 3 po dun VIP2 at ang dalawa kahit VIP1 na, okey na yun. At umabot ka lang ng 100 na subscribers, ibig sabihin yung mga tao na nag-link under your team, umabot ng 100, VIP3 ka na. Anong advantage nun? Kapag shinare mo po yung Royal Q directly, meron kang $50 na referral. Biruin mo yun, 27 na yan sa peso, okey? Plus 40% na sa gas fee at may indirect referral ka pang $20. So, bawat share ng mga tao under your team meron ka pang ₱1,100, 'di ba? Let's say nag-share sila. Sa loob ng isang buwan yung 100 na tao under your team, nag-share na lang dun sa 20. Ibig sabihin 20 yung mga bagong subscriber na pumasok under your team. Ngayon meron kang additional 20,000 or more than ₱20,000 pag kinonvert mo sa peso. Kasi nakadepende sa palitan ng dollar, eh. Ngayon 56, 'di ba? Okey, so yun ang advantage ng, subscription business dito sa Royal Q. So, hindi na natin di-discuss yung iba, okey, dahil aabutin tayo ng siyam-siyam kung di-discuss pa natin. Eto na lang 'no, ikukuwento na lang natin. So, ito po, yung ise-share ko sa inyo, ito naman yung kita sa affiliate. Ibig sabihin dun sa subscription business natin. Etong tao na 'to nag-start siya 2021, okey, shinare niya yung Royal Q sa isang kaibigan niya, nag-subscribe, kumita siya ng $30. Next day, etong kinikita niya kasi 20% of the gas fee, 'di ba? So, maliit lang, 0 point something. Next day, nakapag-share ulit siya sa 3 tao kaya $90. Next day, eto yung mga kita niya dun sa 20% na gas fee. Fast forward 'no, October, April siya, nagsimula. Kumikita na siya ng $1,000, 1,200, 1,600. Dito hindi na siya bumababa ng 50K a day, okey? 50K a day, ayan oh, makikita mo naman, convert mo lang sa peso, okey? So, yun po ang advantage nun. Bukod dun sa trading profit na sarili mo, okey?
meron ka pang kita sa subscription business natin. Yan, no? Tutuloy natin. Okay? So, eto naman po, no? May magtatanong kasi, sir, baka kailangan marami ka diyang i-share na tao para kumita ka malaki. Wala naman ako masyadong kilala. O, ito po, isa sa mga testimony dito. Konti lang yung sineran niya. Ang sineran niya, 28 lang katao. Yan o. Okay? Yung 18, nag-activate. Yung 10, hindi. So, kaya 18 lang. Activated. So, na-duplicate yon, naging 16,690, dumami. Pero ito lang talaga ang kakilala niya. 28, kasi direct eh. Ito lang yung direct na kakilala niya. Ano nangyari dito nung ginawa niya? Ito na yung kinikita niya. So, mapapansin mo dito, kumikita siya 11,700, 11,600, 11,400. Hindi po peso ah. Ito po ay USDT or US dollar. So, hindi po bumababa ng 550K a day. Kasi ang rank nitong tao na to is VIP 6. Diba? Kaya pansin mo rito yung kinikita niya, yung total income niya, umabot na po sa 779,213 USDT or US dollar. Diba? So, ganun po kalaki. So, hindi mo kailangang invite na napakarami para kumita lang na malaki. Ito na, oh. Okay? Patunay na hindi mo naman kailangan ng maraming invite. 'Di ba? So, follow mo lang. May system kasi tayo, may strategy kung paano siya ginagawa. Okay? Next is, ayan. So, kumita siya rito ng 38.9 million kung convert mo sa peso. Okay? So, meron siyang araw na kumikita siya ng 3.5 million pesos. Ano to? Kasi nga, ang rank niya B6. Meron siyang tinatawag na profit sharing. So, every first day of the month, may profit sharing siya. Ito, profit sharing lang to. 65,000. So, sa peso po yan, nasa 3.5 million. Okay? So, pinaghahatian kasi ng VIP 6 yung buong sales sa loob ng isang buwan. Yung 10% na sales ng Royal Q, paghahatian ng mga VIP 6. So, kapag nag-VIP 6 ka, meron ka trading. Dito, buhay na buhay ka na. Okay? Katulad po nito. Actual po yan na income. Okay? So, sabi nga niya, today is a great day. I just make my first $1 million with Royal Q. This is a great achievement in my life. I like not believing in a short term. My life has just changed 360 degrees and may my success inspires you all. Okay? So, sabi niya, hindi siya daw siya maniwala sa mabilis na kitaan. So, ito lang ang pinaka-legit sa lahat na mabilis na pwede kang kumita ng malaki. Okay? So, kaya natin sinishare sa bawat isa. Okay? Alam naman natin na hindi para to sa lahat, no? Kumbaga, ang Royal Q para sa lahat. Pero hindi lahat para sa Royal Q. So, if you are interested to change your life in 360 degrees, katulad nitong tao na to, welcome ka po rito sa Royal Q. Okay? So, ito pa po yung mga income na share natin. Baka kasi sabihin nyo, 2021 pa yun, sir. Eh, what if ngayon? Ayan, no? Kung 2023, ayan, 2024. Sa ano po to, affiliate lang. Hindi po kasama yung trading. Ayan. So, kung ready ka na, mag-prepare ka lang ng 120 USDT for activation plus yung gas fee, $20 plus yung suggested initial trading capital is $100 plus yung transfer fee. So, all in all, 241. So, kung wala ka namang 241, kasi yan, pumapalo po yan ng mga almost nasa 14K sa peso. So, kung di mo naman to kaya, pwede kang mag-start muna dito sa 7K. Okay? Sa activation muna ng bot. So, kapag nag-activate na yung bot mo, meron ka kasing sariling link. Do the affiliate. Okay? Refer ka ng 4 na tao. Kapag refer ka ng 4 na tao, meron kang 120. Yung 120 na yan, meron ka ng trading capital, meron ka na ring pang gas fee. Okay? So, ganun lang pong diskarte. So,
So, pwede ka mag-start muna sa activation if wala ka pang 14K. So, yung iba kasi, they want their money to work for them, di ba? Ang trading kasi sa Royal Q is you want your money to work for you. Okay? Let your money work for you, di ba? Ganyan yung system dun eh. Okay? So yung iba naglalagay talaga ng katulad yun 2 million, 500,000, 400,000. So yun talaga, yung pera nila magtatrabaho sa kanila. Eh kung katulad natin na wala naman tayong pera na magtatrabaho sa atin, do the subscription business. Mag-earn muna tayo sa subscription business for us to have the money, okay, na magtatrabaho. Ilalagay natin dun sa trading natin, trading capital natin, to let those money work for us. Okay? So, given na okay na yun kung meron ka ng 1 million dyan, 500,000, okay na yun. Let your money works for you. Pero kung wala, do the affiliate. Okay? Earn tayo doon. Pag nag-earn tayo, okay, lagay natin sa trading capital and let our money works for us. So, yun po yun yung diskarte natin dito. Ganun po yung ginagawa natin. No? Okay? So, I hope po naintindihan natin. Alright. So, attend tayo. May mga trainings tayo. No? Attend tayo. Ngayon, dahil natutunan nyo na, alam nyo na, so ang gawin nyo po, yung mga nag-invite sa inyong mga tao, kunin nyo po yung link nila. And then register na kayo sa Royal Q. So kung ready na kayo mag-activate, so ano lang kayo, message lang kayo sa kanila. No? Huwag po kayong mahiyang magtanong. Okay, kung meron pa kayong mga question. Alright, siguro mag-open muna tayo tapos na po yung presentation natin. Mag-open lang muna tayo sa Q&A. Yan, may mga trainings tayo. Pwede kayong umattend. And, yan, ito po yung mga kasama natin dito, yung mga pioneers. No? Ayan. So, ito po yung mga coaches natin na nakikita nyo ng mga nagtutok sa ating mga presentations at sa mga events. Ayan. So, ito po yung picture namin na pumunta kami sa Hong Kong. Okay. Ayan, no? Yung mga nagagapuhan at nagagandahan nating mga leaders and subscribers. Okay? Ayan, no? So, nag-i-event po tayo, no? Offline events. Meron tayong pwede kayong sumali. Libre lang yon. Ayan, no? Pumunta kami sa Malaysia. Ito naman yung event. Kasama natin si Sir Rupert, no? Mentor natin sa Malaysia. Sa Malaysia po ito. Ayan. Ito naman to sa Pilipinas, yung ginanap natin nung last November. Yung event natin dito. Pumunta rito si Sir Rupert, no? Nagturo din sa atin. So, yan po yung team natin, no? Yan. Okay, so, always remember, your dreams will not adjust for you to achieve them. It is you who will adjust to achieve your dreams. Alright? So, siguro po mag-open tayo sa Q&A. Kahit 3 lang, sagutin natin, no? Yan. So, pwede kayong mag-type. Tingnan natin, pwede kayong mag-open ng mic, no? Wait lang. Sa mga gusto pong magsalita, you can open your mic. Sa mga nahihiya naman, you can type in your question. Sasagot tayo siguro ng mga 3 question. Ayan. Feel free lang po, no? Free lang naman magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Okay? Ayan. Meron na po ba? Wala pa. Kala ko meron nang nagtatanong. Huwag po kayong mahiya kung meron po kayong questions. No? Ayan. So, kung wala namang question, okay lang. So, kung nahihiya kayo, you can also message your counselor or sponsor, kung sino man po yung tao na nag-offer sa inyo ng business na to. No? Kung sino man po yung nag-share sa inyo, you can message them
no, sa inyong mga question kung meron pa kayong hindi naintindihan, no, tanungin niyo lang sila kasi i-a-assist po kayo niyon kung paano. Sa mga gusto naman magsimula na, you can start as early as possible. Kasi syempre mas maaga ka rin kikita. Mas late ka rin kikita. Ganun lang naman po 'yun, no? Okay? So, tingnan natin. Ayun, sabi ni Sir Gabriel, kailan coach tataas ang market kasi bagsak ngayon? Alam mo po, kung alam ko lang talaga kung kailan tataas ang market, hindi niyo na ako makikita dito. Okay? Kumbaga parang ang market po kasi wala pong nakakakontrol niyan. Wala pong nakakaalam kahit pro trader, kahit expert na trader, hindi sila pwedeng mag-disclose kung kailan tataas yung market. Hindi nila alam kung kailan tataas kasi nakabase kasi ang market sa demand, no? Kung ano yung demand doon on that day, on that time, doon po gumagalaw yung market. So, kumbaga parang parang ganito lang 'yan eh. Bukas ba alam natin kung uulan o hindi? 'Di ba hindi? Okay? Parang gano'n din po ang market. So, hindi natin siya alam kung kailan aakyat. Kaya nga kung gano'n lang ang market, marami na sanang yumaman sa trading, 'di ba? Yumaman na sana tayo sa trading, sa manual, 'di ba? Kaya lang hindi eh. Ang hirap eh, hindi natin alam eh. Hindi natin kaibigan yung market. That's why we are using Royal Q para magawa sa atin ng buy and sell. Kasi nga kung aasahan natin sarili natin lalo bumababa yung market, minsan napipilitan tayo mag-sell, mag-cut loss, mag-stop loss. Nalulugi tayo. Eh kinabukasan pala biglang umakyat yung market. Sayang. That's why we are using Royal Q for us to prevent from losing our money. Alright? So hindi ko po alam kung kailan po aakyat. Wala pong nakakaalam. So the only way para kumita tayo diyan dahil di nga natin alam yung market is we use Royal Q. So yun lang po para sa akin. Kung meron po kayong alam na kung sino po yung nakakaalam kung kailan aakyat yung market, pakilala niyo po sa akin, pakausap niyo naman. Ako wala akong alam eh. Okay? Thank you so much po, sir. Pero yung question na yun, no, kasi siyempre, yung question na yan, minsan, makakatulong din, no, lalo sa mga iba na ganun din yung tanong. Okay? So, thank you so much, Sir Gabriel. Meron tayong isang question. Kaya, bumili ka na maraming coins now para tumaas. Ay, hindi pala siya question. Para tiba-tiba tayo. Yun lang po ang point, no? Buy low, sell high. Diba? So, ibig sabihin, pag bumababa, mag-add ka, magbabay ka kasi bumababa eh. So, buy low, pag umakyat, sell high. Pag umakyat kasi minsan doon tayo bumibili. Okay? So mali, no? Sabi ni Coach Patty, pinaka-bullish predicted is a year after halving, no? Yung 2025. Sa ngayon po, ambon-ambon lang ang bullish na experience natin. Sa ngayon, ang labanan is pahabaan ng margin call at maging builder ng community para ang mga naipon na rewards pantagdag capital sa trading darating na bull run. So yun po yung advantage natin, no? So ibig sabihin, sabi ni Coach Patty, ngayon, kung mas maganda, gawin na natin kung wala tayong pampuhunan pa or pambili, gawin natin yung subscription. We build community, we share our opportunity, yung Royal Q, para mag-earn tayo ng USDT para makabili tayo pa ng mas maraming cryptos. Okay? Alright, so halving year po ngayon, mag-ingat sa FOMO, sabi ni Coach Pat. Sabi ni Sir Edgar, thank you Coach Aris, good night po. Send sa pang umaga, leave na muna. Alright, thank you so much kay Sir Edgar. So, kung wala na pong question, maraming salamat po sa inyong lahat.